Ngayon po ay isang special Sunday because ito po yung Resurrection Sunday. Come on, say that word, Resurrection Sunday. Pag sinabi ko pong Resurrection Sunday, ito po yung araw na sineselebrate po na tinatawag po natin ng mga maraming Kristiyano sa buong mundo patungkol po dito sa tinatawag po natin muling pagkabuhay ng Panginoon. Ngunit marami pong nakaka-misunderstood ng resurrection ng ating Panginoon. In fact, marami pong mga arguments na ang resurrection ay hindi totoo, kaya daw si Kristo ay hindi totoo. If you ask a Muslim o mga Islamic religion, hindi sila naniniwala na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. And then kung itatanong niyo naman po sa ibang mga religion, dahil si Kristo ay nagkatawang tao, tao lang siya, hindi siya Diyos. But the Bible clearly teaches something and they talk about resurrection. In fact, sa hapon pong ito, it is my responsibility na ipaliwanag sa inyong resurrection because ito po yung sentro ng ating pananampalataya. The core of our faith is none other than resurrection. Tanggalin mo resurrection, magkakaroon na po ng duda sa tinatawag po nating ating pananampalataya. So ito pong hapon pong ito, let me share to you yung impact po ng gospel o ng good news na nanggaling po sa resurrection. Let me start reading the Bible. Buksan niyo po sandali ang 1 Corinthians chapter 15. Okay, starting po ng verse 3. For what I received, I pass on to you as of first importance. Ito po daw yung pinakamalaga. That Christ died for our sins according to the Scripture. Okay, tinan niyo po ito, no? Si Christ po daw namatay, ang linaw nito, no? For our sins according to the Scripture. Hindi siya namatay to start a religion. Hindi siya namatay para mag-form ng religion. That's why wala tayong pag-uusapan patungkol sa religion because it has nothing to do with religion. At ito po, kaya po daw siya namatay for our sins. And then binanggit po sa verse 4, ito po yon, siya ay namatay para sa ating kasalanan. And then verse 4, that He was buried. Namatay, inilibing, okay? That He was raised on the third day according to the Scripture. And then nag-raise up after 3 days. So, namatay sa kasalanan, inilibing, nabuhay muli sa ikatlong araw. And that He appeared to Cephas and then to the 12. And then sabi po ng Bible, ulitin ko, no? Siya ay namatay sa ating kasalanan, inilibing, nabuhay muli after 3 days, nag-appear sa mga tao. Yan po ay good news. Ang good news po, hindi mo pag kayo nag-share ng good news, ipaliwanag nyo muna, bakit namatay sa kasalanan? Pangalawa, ngunit namatay siya, nilibing siya. Pero hindi siya natiling nakalibing. On the third day, He raised from the dead. He was raised from the dead. And then He appeared, nagpakita ulit, to prove na buhay. Now, mahalaga kasi itong resurrection message. Okay, a resurrection message, yan po ang nagbibigkis, nagtatali ng ating pananampalataya na meron niyang Kristong buhay, na meron niya tayong totoong Diyos na nagligtas sa ating kasalanan. Kung wala ang resurrection, bali wala po lahat ang ating pananampalataya. Kaya pagdating po sa verse 6, after that, He appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then He appeared to James, then to all the apostles. Last of all, He appeared to me also. Si Paul yun, nag-appear daw sa kanya. As to one abnormally born. Kasi po siya, iba yung pagkaka-birth, yung birthing niya sa spiritual life niya, no? Na born again si Apostle Paul, yung harap niya kay Christ. Compare sa 12, yung 12, pinuntahan, tinawag, sinelect, doon sila nakakilala. Ito iba no? Abnormally born siya. Kasi po siya, yung kanyang spiritual birth, kakaiba, no? Isang revelation ni Christ, patay na buhay na, tapos yung buhay na Christ, nagpakita pa sa kanya. Kaya abnormally born siya. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle. Yun ang sinasabi niya. Wala akong kwentang tao. I don't even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. Yung kasi unang trabaho niya eh. Yun ang kanyang buhay. Persecute niya church, persecute mga Christian. Pero siya mismo nakakilala sa Panginoon. But by the grace of God, I am what I am and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Whether then it is I or they, this is what we preach. And this is what you believe.
Tingnan niyo po itong verse 12, 13, and 14. Ito na yung base ni Apostol Pablo. Pagdating sa verse 12, sabi niya po, but if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Eh kung nag-resurrect si Christ mula sa patay, ba't yung sinasabing walang resurrection of the dead? It is, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Yung arguments po kasi na wala naman talaga resurrection. Kaya wag na kayong umasa sa mga huling araw, mare-resurrect pa yung mga patay. At ang sabi niya, bakit kayo aasa na mayroong resurrection ng patay, kung si Christ hindi nag-resurrect? Therefore, kung nag-resurrect si Christ, yung mga patay, magre-resurrect yan. Ito po yung hope ng pananampalataya natin, na tayo ay mayroong eternal life, na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung resurrection po ng life natin, ibibigay sa atin ng Panginoon. Sino rito tumanggap ka na kay Kristo Jesus? Pag tumanggap ka kay Jesus, ito po yung basihan na bakit may pastor. Ito po ang basihan bakit may church na ganito. Ito po yung basihan bakit may mga taong sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Ito yung dahilan bakit tayo narito ngayon. Kasi po mayroong resurrection. Kung walang resurrection, walang kwenta pinanampalataya. In fact, kung i-compare ko po ang religion ng Christianity, kung tawag natin religion, pag in-compare ko yun sa Buddhist, sa mga tinatawag po nating Islam religion, sa mga Hindu religion, o sa any religion, wala pong religion na magsasabi na ang Diyos nila ay namatay at nabuhay muli. Isa lang ang nagpo-proclaim yan, yung mga Bible believer. Si Buddha, makita niyo po, ang laki-laki po no, nakahubad pa nga yun eh. No? Nakita niyo po, namatay pero hindi na bumalik. At sila'y sinasamba, maging ang mga Hindu believers, no? Ang paniwala nila sa resurrection, yung katawan mo mapupunta sa ipis, mapupunta. Kaya kita nyo sa India, hindi sila nagpapatay ng baka. Kasi baka daw yung baka, na hindi yung kaluluwa ng lolo nila, pag pinatay. Kaya, grabe, ang mga tao sa India, ang lahat ng baka nila, kaya daw pakainin ng buong mundo. Ang sarap nung bulalo, corned beef, tapa, tapsilog, ando na lahat. Pero sa India, maraming namamatay sa gutom, kasi yung pagkain, ginawa nilang Diyos. Purihin ng Diyos, tayo po. Sino ito nasasarapan sa bulalo? Sa tapsilog, hallelujah, corned beef, di ba? Apritada, grabe. Sarap yung tinatawag nating humurkon, di ba? Mga baka yan eh. Kasi hindi tayo tumasamba sa hayop. Ang sinasamba natin yung Diyos na hindi. Kaya nakikinabang tayo, nakakain natin ng masasarap na pagkain. Why? Kasi hindi natin ginagawang Diyos sa reliyon natin ang mga hayop. Kasi ang mga hayop, hindi huyan Diyos. And Paul was arguing to people that kung ganun ang Diyos nila, ganun ang Diyos-Diyosan nila, tayo ba Diyos natin? Ang Diyos natin namatay dahil sa kasalanan natin. Nilibing, pero nabuhay at nagpakitang muli. Yun ang good news na pinapakita ng Panginoon. Yung word na sinasabi niya para sa ating kasalanan, ito yung binabanggit ko. Jesus died for our sins, to pay the penalty of our sins, to provide, number one, redemption, to provide renewal, and to provide restoration. We call it the gospel content. Okay? Yan po yung gospel content. Binibigyan tayo ngayon ng redemption, ng renewal, at higit sa lahat, restoration. Now, pagdating po sa verse 13, ito sabi ng Bible. Verse 13 tayo, balik. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Pagdating ng 14, if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Kung hindi nabuhay si Kristo, kung walang resurrection, yung preaching daw useless, tsaka yung faith ninyo useless. Verse 15, more than that, we are then found to be false witness about God. False witness tayo. For we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him if in fact the dead are not raised. Verse 16, for if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those who also have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are all of people most to be pitied. Verse 20, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those
who had been fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Ito pong binabasa natin mga talata, nagpapaalala si Apostol Pablo na yung pananampalataya natin sa Panginoon, kaya tayo nagsaselebrate ng Easter Sunday ngayon. Kasi yung faith nyo, hindi futile yan. Hindi po yan walang kwenta. Iyan po ay totoo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, God is alive, He is not dead. Amen. God is alive and He is not dead. Tama po ba? God's not dead, He surely lived. Tama, yun ang kinantangan natin kanina. Dahil buhay ang Diyos natin, yung pananampalataya po natin, totoo po yan. Hindi po sayang. Now, punta natin sa dali yung 1 Corinthians, verse 16. Sabi niya rito ito, for when I preach the gospel, tinan nyo the good news, yung resurrection ni Christ. Ano yung good news? Yung content ng gospel, ito yung tinatawag po nating redemption, renewal, tsaka restoration. Yung good news na pinapakita po doon is the true resurrection. Ang resurrection, content, ito yon. Christ died for my sin, He was buried from the dead, and resurrected after 3 days. He rose, and then He appeared to many. Yung truth po na yon, yung apat, yung died, buried, risen from the dead, and appearance, itong apat po na yan, dyan kaya naging solid ang mananampalataya. Kaya ang daming Christian sa buong mundo. Dahil sa apat na truth na yan. Ang basihan po ng aking pagpipreach, wala akong kwentang pastor kung hindi totoo yon. Walang kwenta itong ginagawa natin kung hindi totoo yon. Dahilan sa totoo siyang namatay para bayaran ng kasalanan, totoo siyang nilibing, totoo siyang nabuhay after 3 days, at higit sa lahat, totoo siyang nagpakita after mabuhay. Totoo po kasi talaga ang Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung faith natin, ngayon po, solid grounds yan. Unsinkable yan kasi truth. At ang truth na yan ay pwede nyo pong panghawakan na meron kayong Diyos na buhay. Kaya pag ikinocompare ko po sa ibang religion, wala hong makakapanalo sa religion. Because Jesus Christ is our God who died for. Kaya sa ngayon po, hindi ako nagpo-promote ng any religion kasi po si Kristo nung namatay, ang purpose niya talaga hindi magtayo ng religion. Ang purpose niya to save us from our sin, not to start a religion. Catholic po ako by religion, pero ngayon natutunan ko, ang Kristo pala namatay para sa kasalanan ko, hindi para ako mag-join sa religion. Kaya ang nagliligtas po, hindi reliyon. Ang nagliligtas, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa lahat ng tao. Kaya ang religion exclusive Si Kristo inclusive. Lahat included. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. Amen? Hallelujah. Sino rito yung natutuwa nang mamatay si Kristo, kasama ka sa inililigtas ng Panginoong Yesus? Amen? Pag sumama kayo sa religion, magkakantsawang kayo. Alam mo, hindi ka namin members, kaya wala kang ID. Alam mo, punta ka sa impyerno kasi hindi ka namin members. Yung mga religion po, sasabihin sa'yo, alam mo, pag hindi ka dumaan sa pintuan namin, pag hindi ka kabilang sa aming iglesia, alam mo, hindi ka makakapunta sa langit. Mapupunta ka sa impyerno. Alam niyo po, ayaw kong sabihin yan. Alam niyo kung bakit? Hindi ko sasabihin sa kanila na pag nagsama, no, kasi wala ako sa pagsama. Ang tanong, ano ginawa mo sa gospel truth? Na si Kristo ay nagbayad ng iyong kasalanan, namatay sa kasalanan mo, nilibig siya, nabuhay muli at nagpakitang muli. Yun po ang truth kung bakit ang tao naliligtas. Hindi ang inyong mga gawa, kundi ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Amen. Now, tingnan niyo po ito sa sinabi ni Paul sa gospel. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 16, for when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. And then, ito may binanggit siyang napakatinding sala. Sabi niya, woe to me if I do not preach the gospel. Tagalogin ko po ito. Sumpain ako pag hindi ko ipinangaral ang ebanghelyo, ang mabuting balita. How come this Apostle Paul can say that word? Sumpain ako. In fact, the word is anathema. Anathema means a severe judgment coming from God imposed to a man. Anathema, ibig sabihin po nun. Ito po yung tinatawag naman po itong
condemnation to. Sabi niya, woe, yung word, sumpain ako. Can you imagine, there was one man who said, pag hindi ako nag-preach, sumpain ako. Meron ba ganyan nakakaramdam? Sinaramdaman nyo na yun, yung napakawala, sumpain ako ng Diyos pag hindi ko ikinuwento tong mabuting balita na to. Yun ang ibig sabihin yan. Because I am compelled to preach. Yun ang sinabi, saan yung verse yan? No? Sabi niya, I am compelled to preach. Ibig sabihin, ano man na mangyari, dapat ipangaral ko ang mabuting ebanghelyo. Bakit? Kasi po, ganun nga po kahalaga. Yung ebanghelyo, ang mga tao ay pwede na po kayong maligtas. Pwede na kayong ma-redeem, pwede na kayong ma-renew, pwede na kayong ma-restore. There is a good news. Kaya sabi na Apostle Paul, woe unto me if I would not preach the gospel. Sumpain ako kung hindi ko ipipreach ang redemption. Sumpain ako kung hindi ko ipipreach ang renewal na available sa tao. Sumpain ako pag hindi ko ipinreach na pwede nang i-restore ang mga tao. Sumpain ako pag hindi ko kinuwento na si Kristo'y namatay para sa iyong kasalanan. Siya'y nilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay at siya'y nag-appear sa mga tao. Sumpain ako pag hindi ko pinreach yan. Tanong ako sa iyo, na-i-preach mo na ba ito? Tanong ko sa iyo, na-i-share mo na ba? Sa nanay mo, na-i-share mo na? Na merong namatay para sa kanya? Meron ka ba kapatid na nalulugmok sa kasalanan? Na-share mo na ba sa kanya na meron kang redemption na pwede kang makalaya? Merong nagbayad ng kasalanan mo, hindi ka mo kinaya maging nasa tanikala ng sanlaan ng kasalanan. Nagkwento niyo na ba ito? Well, today I want you to catch the spirit that this Resurrection Sunday is the day when we celebrate that Jesus is alive and His accomplishment must be shared to everyone. Abay, napakagandang balita ito. Matindi pa to sa lahat ng klase yung balita. Ha? Ang mga pinabalita, nagwalay na pala si Piolo. Yun ang mga balita natin eh. Uy, balita ko, buntis doon si Sharon. Di ba? Walang kwentang balita, walang maniligtas dyan. Pero yung balita mo, ang ginawa ni Cristo Jesus, napakaganda. Sino po naniniwala, napakagandang balita yung ginawa ni Cristo Jesus para sa atin, sa sanlibutan. Hallelujah. Amen. Dapat ipangaral, i-share natin yan. Yan ang pinakamagandang balita na mukhang ayaw i-share ng ibang nakabalita na. Lahat kayo nakadinig, karamihan sa nakahinig ng mabuting balita. Pero do you have the heart like Paul that says, I am compelled to preach? I am compelled to preach. I have no way I have to do it. I am obligated. Yan ang ibig sabihin po niyan. Why? Because this is such a great news. Ha? Yung mga nanay, tatay ninyo, bakit yung hayaan magdudusa kahirapan? Yung sumpa ng kahirapan nasa mga magulang natin. Why? Because hindi nila alam yung mabuting ginawa ng Diyos sa kanila. Ako po isang pastor and I am compelled to preach this word. So that all the people would listen to me preaching, would find the way. Because I'm trying to help you to find your way back to God. Ang dami yung mga taong ligaw, nangangailangan ng salita ng Diyos. Pero walang katulad ni Apostol Pablo nagsasabing, I am compelled to preach. Woe unto me if I would not preach the gospel. The resurrection deserve to be shared to everyone. Ito pong araw ng pagkabuhay, buhay po ito. Yung akala ng mga taong patay. Look at the people, they are so desperate. Nagtatalo na sa building pag malaki problema, uminom ng laso pag na-prostrate, yung broken hearted, naglalaslas. Are you listening? Yung isang nahirapan sa buhay, na-pressure, nag-drugs, nag-inom ng alak. Why not help them find their way back to God? There's a good news waiting for them. We need someone. They need somebody like you and me to go there and tell them, don't worry, God is alive. There is a good plan for your life. It's time for us. Huwag ko tayong mahiyang ipangaral ang mabuting ebanghelyo. Huwag mong iisipin ito yung pastor lamang ang gagawa niyan. At lalo mo huwag mong isipin na mga leaders lang. No, lahat po ng tao na naniwala kay Kristo, nakaranas ng mabuting balita, you are obligated. You are commanded by God. You are sent by God to tell this good news. Bakit? Kung ako lang po magsasalita, limited. Kung mga leaders po, limited. Paano malalaman ng sanlibutan na si Kristo ay namatay para sa kanila? Paano nila mapapalitaan na talo na pala si Satanas? Paano nila mapapalitaan na ang kasalanan pala'y bayad na? At higit sa lahat, paano nila mababalitaan na ang kamatayan ay wala ng sapat na kapangyarihan para patayin ang isang tao? Can you imagine that good news? Walang amount of money na makakabili ng buhay mo. Walang amount of money na makakapagligtas sa kasalanan mo. Walang pera makakapagpatumba sa kapangyarihan ng demonyo. But let me tell you, the blood of Jesus
take it over. Amen. The blood of Jesus paid the penalty of our sins. The blood of Jesus overcomes sin, death, and Satan. That's how powerful is the blood. Kaya kinakanta po natin kanina yung awit na, yung Jesus' blood never fails me. Yeah, totoo po yun. The blood of Jesus is so powerful. Kaya po ito ngayong resurrection, na-accomplish po yung goal ng blood, bayaran ang kasalanan. Ngayon buhay si Kristo. Natalo ang kasalanan, natalo ang kamatayan. Tayo ngayong mananampalataya. Ngayon po, meron tayong dahilan para mabuhay pa. Amen? For Paul, ang ganda po na sinabi ni Paul, woe to me if I do not preach the gospel. Yan po ang sinabi niya. Tignan niyo po yung verse 17. Punta natin yung verse 17. If I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. Ang pagpipreach ng gospel, pwedeng voluntarily, pwedeng involuntarily. But you have to preach the gospel. Sabi ng Bible, pag ginawa mo yung preaching voluntarily, meron ka reward. Ang sabi ng Bible. If not, voluntarily, hindi ka napilitan ka lang, well, you're just simply discharging your duty. That's your job. Gawin mo yan. Mabuti pa, gawin mong voluntarily. Sino rito yung hindi ka nagsasawang mag-invite, mag-share ng gospel? Voluntarily. There is a reward awaiting for you. Verse 18. Can you po yung verse 18? What then is my reward? Just this. That in preaching the gospel, I may offer it free of charge, and so not make full use of my rights as a preacher of the gospel. Naniniwala po ako, si Apostol Pablo, paano siya mag-preach? Ha? Tingnan mo po paano siya mag-preach. Verse 20. Tingnan yung verse 20, paano siya? O 19 muna. Tingnan yung verse 19. Though I am free and belong to no one, I have made myself a slave to everyone to win as many as possible. Ito yung goal niya, to win as many as possible. I became like one, so as to win those under the law. Sabi niya, pagkausap ko mga Jew, nagiging Jew ako para lang mawin ko sila. Pag mga Gentiles naman kausap ko, sige. Parang nung araw daw, pagkasama niyo yung mga Hudyo, hindi sila kumakain ng dinuguan, hindi ako kakain ng dinuguan kasi baka may stumble sa akin eh. Pero pag sumama ako doon sa mga taong Gentiles na hindi Jew, kumakain ng dinuguan yun eh. Tara, kain din ako. Ha? Yung mga Jew, hindi nagbabasketball, hindi ako magbabasketball. Ano sila eh? Football. Nangyari, no? Ito na mga Gentiles naman, gusto nito, basketball. O, basketball ako. Kung magkasano, nakikibagay siya, para lang mawin niya. Hindi siya nakikisama, nakikisama. Iba yung nakikisama. Nakikisama siya sa Gentile o sa Jew. Ang purpose lang, so that I could win as many as possible. Naku, kung lahat tayo ganyan, ang dami nating mawiwin. Di ba? Kaya yung verse 21. To those not having the law, I became like one not having the law. Though I am not free from God's law, but I'm under Christ's law. As to win those not having the law. Verse 22. To the weak, I become weak. To win the weak. Oh, nagwiwin talaga, oh. I have become all things to all people, so that by all possible means, I might save some. Parang itong mamang nagsabing, woe unto me if I would not preach the gospel. Siya rin yung nagsabi sa Romans 1:16 na nagsabing, I am not ashamed to preach the gospel. Siya rin yun. I am not ashamed of the gospel. Siya rin nagsabing, woe unto me if I would not preach the gospel. Pa siya nagsabing, sa kakapreach ko, I have to, kung weak yung kausap ko, I become weak. Kung siya'y malakas, I become strong. Parang itong Paul talaga na to, malaki sa kanyang bagay yung mensahe ng Ebanghelyo. Okay? Andito ba kayo mga kapatid? And then, verse 23, ito yung pinaka-sinamary niya. I do all this for the sake of the what? Gospel. That I may share in its what? Blessing.
Alam mo, ang problema sa atin, pag sabi ng cell leader, mag-invite tayo, mag-share tayo, ano mo nararamdaman natin? Pressure. Nakaka-pressure. Alam mo, invite na naman, pressure. Si Paul hindi siya nape-pressure. Kasi nga siya, compel, not pressure. Mali kasi ang tingin natin sa gospel eh. Ang tingin natin sa gospel, parang inaalila tayo, iniistorbo yung trabaho natin, buwisit yung gospel na yan, nakakilala pa ako. Parang gano'n ang lumalabas eh. Maisipin nyo naman po, isa ka ng patay, wala ka ng kakwenta-kwentang tao. Niligtas ka ng Diyos. Abay, iniisip ni Apostol Pablo, ako nga masamang tao niligtas. Abay, madami din taong katulad ko na masama. Kailangan din nila maligtas. Kaya wala sa kanilang mag-share. Sabi ni Paul, ito yung motivation ko. Nakakaawa sila, nararamdaman ko yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Abay, mapuntahan ko ito at masiran. Pero may trabaho ko, no. I am compelled. Want to me if I would not share the gospel to that person. Eh tayo, lagi tayong nakaka-pressure. Minsan nakakalungkot. Minimit ko po minsan yung mga leaders. Sabi ko, kamusta mga tao? Pastor, yung iba ko mga members, umalis na sa cell. Bakit? Ayaw na po daw nila. Bakit? Nape-pressure eh. Grabe, nung si Kristo pinapako sa krus, nakaka-pressure yun eh. O sige, gusto nyo madali? Ito madali. Ikaw ang ipapako, si Kristo magpipreach. Sino payag? Taas yung kamay. O ayaw mo naman. Ano ba talaga, kuya? Ulitin ko, nahihirapan ka, nape-pressure ka. Balik na rin na lang natin. Ikaw na lang ipapako. Siyempre, bago ka naman ipapako, lalatiguhin ka muna. Diba? Gugulpihin ka muna. Saka ka ipapako sa krus. Okay lang sa'yo yon. Pagkatapos nun, hindi ka na mag-preach. Hindi ka na rin magdi-disciple. Napansin nyo, si Kristo, ginawa niya na lahat ng mahirap. Yung pag-preach, madali na yun. Sabi mo nga sa katayo, huy, madali na yun. Sino dito nararamdaman mo ang pag-preach ng gospel, madali na yun. Kung naintindihan mo ang redemptions, ang renewal at restoration. Kung naintindihan mo yung ginawa sa ni Lord, maniwala ka, parang gusto mo na agad mag-full time sa ministry. Pero hindi ko kayo ina-encourage mag-full time. Wag. Ang gusto ko po, wag full time all the time. Amen? Mas matindi pa sa full time yun eh. Sino sa inyo ready all the time para kay Lord? Taas yung kamay. Ha? Nandun ka sa opisina, nakakita ka ng isang taong wala pang gospel. Lord, tulungan mo ko, i-plant ko ang gospel sa buhay ng tao niya. Di ba? Lord, sa opisina ko dito, wala pa pala itong gospel. Lord, hayaan mong ibalita ko ang gospel. Yung plano mo ng redemption, yung plano mo ng renewal at restoration. Tama? Kukwento ko sa kanila kung paano namatay si Kristo para sa kasalanan niya. At siya'y nailibing, siya'y nabuhay, at siya'y nag-appeal sa mga tao. You know, sometimes, nape-pressure na didinig ko. Alam niyo ba kung gaano ka-pressure ang inabot ng Panginoon bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo? Naroon po, binanggit niya ang salitang, Ama, kung maaaring maalis ang cup na ito sa akin. At Lord, let your will be done, sabi niya. Meron siyang prayer bago siya mamatay. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung nararamdaman nyo lang yung pressure na yon, na ang dugo at ang pawis ay naghahalo na ang tubig. Ha? Gaano ka pressure yon? Ilang araw na hindi makatulog kasi nananalangin papunta na sa krus. Walang kain, walang tulog. Pag nagpe-pray siya, walang tinig ang Ama sa langit. Kaya sinabi niya, Ama, bakit mo ako tinalikuran? Because nobody sumama sa kanya during yung turmoil ng cross na yun. Wala siyang kasama. Samantalang ikaw, mag-i-invite ka lang, kasama mo yung kaibigan mo. At doon pa kayo sa Jollibee, kumakain. Ay, hirap ka pa? Ha? Kapal mo. Wala kang utang na loob. Yun ang ibig ko sabihin. Sa totoo lang, maraming tao, malatapos iligtas ng Panginoon, yun ang kulang sa atin. Kung sa salitang kanto, wala tayong utang na loob. Gusto lang natin hamig. Yung may ginawa sa si Lord. Ikaw, anong ginawa mo kay Lord? Paul is different. This is a real man who received a good news. Siya yung tao naka-receive ng gospel. At ang gospel na yon, kailanman hindi niya bibitawan. Pinamamalita. Biro mo, I am not ashamed to preach the gospel. Biro mo sabihin niyang, woe unto me. Alam niyo ibig sabihin niyan? Isang salita lang. Si Paul ay solnyak. Sabay-sabay natin sabihin, solnyak. Manyak sa kaluluwa. Yun ang ibig sabihin nun. Solnyak. Kasi may mga kleptomaniac, yung mga magnanakaw, gusto magnakaw. Hindi ba pag
Mangungupit talaga eh. Kleptomaniac tawag doon. Meron namang sex maniac. Yung pag nakakita, poste, lagyan mo lang ng palda, yayakapin eh. Kasi sex maniac, di ba? Ito, soulniac. Iba to. Wala sa dictionary to. Ako lang gumawa nito. Wala to sa dictionary. Kaya hinahanap niyo, wala yan. Ako lang nag-invento. Kasi nakita ko, kailan kaya tayo magiging katulad ni Pablo na nagsasabing, I am not ashamed, I am compelled, woe unto me if I would not preach the gospel. Soulniac ko yun. Nasubukan niyo na ba yung matutulog ka, wala pa naliligtas? Hindi ka makatulog. O, sweetheart, pag ka nanginginig, tawagin mo nga magbalot. Bili ka ng balot. Di, share mo ng gospel muna yan. Pag bibiling ko lahat ng balot mo. Makinig ka lang sa akin. Sabi ng balot, maganda ho yan. Makinig ka. Bago ko bilhin, pinrit siya ng gospel. Tinatanggap mo na ba si Kristo? Tinatanggap ko na po ang mabuting balita. Amen. Mag-pray tayong dalawa. Sa linggo, sasama ka sa akin. Opo, sasama po ako. Magkano yung balot? Bayaran na kita. Soulniac. Saka lang siya makakatulog. Sita, matutulog ka na. Pwede na. Nakatira na ako. Di ba? Parang nakadrugs na ulit. Di ba? Parang yung kaluluwa, isang injection sa kanyang katawa. Sino sa inyo nakakatulog? Wala ka pang na-evangelize, nakakatulog ka pa rin. Wala ka pang na-invite, ang sarap ang imbing ng tulog mo. Hindi pa kasi soulniac eh. Alam niyo mga soulniacs? Yung nagtatrabaho, nag-aaral, hindi mapakalian nyo. Nag-uupisina yung mamaya, pagkain. Sabay tayong kumain. Pagkain, alam mo, sabihin ako sa iyo. Yung parang hindi, soulniac ka nga eh. Nakaranas ba kayo ng gano'n? Yung hindi ka mapakali. Yung estudyante ka eskwelahan, yung, ma'am, dalian mo na, ma'am, dalian mo. Yung parang gusto mo nang tumira para mag-shoot ka na. Why? Because that's the joy of your heart. Yung pagka nakasave ka ng isang kalwa, feel heaven. Parang bangag na bangag, di ba? Nandidihan niyo ako? Nakaramdam na ba kayo ng gano'n? Yung iba sa inyo, hindi na. Natatawa lang. Bakit? Hindi nyo naintindihan ang sinasabi ko. You know how happy I am when I share the gospel to somebody? Katulad po ng joy ng langit. Sabi ng Bible, pag meron daw isang naligtas, ang buong langit ay nagbubunyi sapagkat may isang kaluluwang naligtas. Are you listening? Nagbubunyi. Kaya masarap mag-praise and worship pag Sunday eh. Subukan mo, mag-save ka ng isang kaluluwa, mag-invite ka, tapos may praise and worship. May dahilan para magtatalon ka eh. Hindi mo yung kanina, nagkakantahan tayo kanina. God's not dead, di ba? Surely He lives, di ba? Surely He is alive. Yun ang kanta natin eh. Pero yung wala ka ganun, no? Paano? Hindi niya nararanasan yung magligtas ng buhay. Na ang Diyos ay buhay at siya ay nagliligtas. I hope you understand what I'm saying here. Mga kapatid, the gospel is the need of the hour. Hindi ho lahat nagpipreach ng gospel. Hindi ho lahat nagsishare ng gospel. Kaya kinakailangan po, sa araw ng pagkabuhay ng Panginoon, ma-restore, ma-revive muli yung heart natin patungkol sa evangelism. Ma-restore muli, mabuhay muli, ma-resurrect yung namatay ninyong heart para sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Itong araw na ito ay resurrection ng inyong mga patay na pananampalataya. Resurrection ng inyong maling paniniwala. Ma-resurrect nawa ang mga buhay natin. At sa araw na ito, muling mag-apoy, muling mabuhay yung ating katulad na pakiramdam ni Paul, that I am compelled to preach the gospel. Woe unto me if I would not preach the gospel. Ito pong mahal na araw na ito, may dahilan para ipamahagi natin ang mabuting balita. Ito pong Resurrection Sunday na to, ito po yung dahilan kung bakit tayo nagtitipon ngayon. Dahil merong Diyos na buhay. At alam nyo, sana naman huwag nyong suluhin. Amen? Sabi mo nga sa mo, huwag mo naman suluhin yan. Ipamahagi mo yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang swapang ha. Sabi mo, huwag kang sarili mo lang iniisip mo. Sino po rito naghahanda na ibabahagi ninyo ang mabuting balita ng Diyos Kristo Jesus ay buhay na buhay na buhay. At dapat nating ikwento, i-share, i-preach. Amen? Meron dapat tayong motivation. I am not ashamed to preach the gospel. I am compelled to preach the gospel. Woe unto me if I would not preach the gospel. Dapat ganyan ang motivations natin. Maniwala po kayo, itong place na to magiging maliit. Amen po ba? Now,
After na-preach natin ang gospel, ang tawag po sa atin, tinatawag po tayo ngayon mga gospel disciple. Come on, say that word, gospel disciple. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, I am a gospel disciple. Pag sinabi ko pong I am a gospel disciple, kasi ako ay disciple nung nadinig kong gospel. Okay? Now, makinig po kayo mabuti. I use the word gospel fluent o fluent of the gospel. Kasi po, the way, tinito no, kapag ikaw ay may natutunang language, okay, hindi mo na kailangan ng interpreter, ha? Hindi mo kailangan ng magpapaliwanag kasi fluent ka dun sa language. Tingnan niyo po kung paano ko inahambing ang gospel sa yung language. Halimbawa, ako po ay anak ng Bisaya. Ang mother ko po ay Cebuana. Sa bandang northern part ng Cebu, taga roon ang mother ko, sa Midilien. Ang apelyido po niya ay Montes Claros. And doon po yung roots ng mga Montes Claros. Kaya yung mother ko, Bisaya po yun, Cebuano. Pagbaba niya po sa Maynila, nag-asawa siya. Dito ako pinanganak sa Maynila. So wala akong alam sa language ng Bisaya because nadidinig ko siya nagbibisaya, pero dahil siya lang ang Bisaya, lahat kami Tagalog, hindi kami natutong magbisaya. I find out, nung kami po'y nagmi-mission na, pupunta na kami ng Samar, ng Mindanao, nung magsimula kami mag-mission, nasubukan ko pong pumasok sa mga town, sa mga bayan, na mga Bisaya, na mga Cebuano mismo. Napansin ko, nung na-immerse ako dun sa mga tao na nagbibisaya, hindi ako nag-language school. Ngayon, makasabot na lagi, Bisaya nagyapon. Bisaya na lagi, ayun. Dugay na sa Manila, pero Bisaya pa rin gyapon. Makakapagsalita ako ng Bisaya. Sa kakapunta ko naman sa Kapampangan, Aro, maniwala pa ako kay kayo. Maayap, nakulog kay kayo. Alam niyo po, natuto ako magkapampangan. Every time I was immersed in the community of Kapampangan, natuto ako. What is the meaning of immersion of the gospel? I want you to hear very carefully. Dito papasok na yung mga gospel disciple, come on, say the word gospel disciple, ay dapat magkaroon ng gospel community. Say that word, gospel community. Sabay-sabay na sabihin. Sa gospel community, pag hindi ka, bago ka palang Christian, nadinig mo yung gospel, gusto mo maging fluent, you understand it, you can interpret it, you can dream on it, and you can relate to it. Ha? Alam niyo, iba sa inyo, hindi pa kayo fluent sa gospel. Tanungin ka nga ano gospel? Hindi mo alam. Sige nga, paliwanag mo, ginawa ni Kristo. Alam nyo, hindi ko alam yan eh. Matatakot kayo magsalita. You know how I become fluent in the gospel? One day, pinanood ko po yung ginawa ni Christ. Alam nyo ba si Christ, para maging fluent sa gospel message ang 12 disciples niya, ginawa niya silang community. Say that word, community. Sabihin, community. Yung cell group po, hindi talaga cell group tawag dyan eh. Ang cell group ay ang tinatawag po talagang gospel community. Halimbawa po, 10 kaming mga gospel believer. Tawag sa amin, nagiging gospel community kami. Nililive out namin ang gospel at yung implication ng gospel, pinamumuhay namin. Halimbawa po, ang gospel, binigyan tayo ng grace at ng mercy. Sa loob ng gospel community, minsan o dyan, may good, may bad, at may ugly. Ganyan lagi dyan eh. Good, bad, and ugly. Mga masasamang ugali. Pero, pag nasa loob ka, dahil nasa gospel community ka, sasabihin mo sarili mo, titiis naman ng mga ulo nito. Ano ba itong mga Kristiyano na ito? Mapapaganon ka, di ba? Pero, sa loob-loob mo, dapat bigyan ko din sila ng chance kasi ako nga, iniredeem ako ni Lord. Dapat ang galaw ko sa Kanya, redemptive, di ba? Magbabago din sila. Alam ko, i-restore. So alam nyo, kahit sa loob ng cell group, may matitigas na ulo, masaya ka pa rin, nakangiti ka pa rin. Kasi nililive out mo yung gospel. Ina-apply mo sa Kanya yung grace, ina-apply mo sa Kanya yung mercy,
Hindi ka basta-basta napipigo, naiinis, naaasa doon sa masasamang ugali sa loob. Kasi sabi mo, siguro bago pa lang to naka-receive ng redemption. Nire-renew pa lang ni Lord. Lord, sana ma-restore to completely. Kaya ngayon, ang cell group ay isang lugar na pupuntahan ng mga tao na isang gospel community. Diyan yung mararanasan ang biyaya. Si Kristo, nagkaroon siya ng gospel community. Yung 12 disciple. Pero si Judas kasama. Kilala niyo ba si Judas? Ha? Sino si Judas? Si Judas, yun yung mga Judas come to church late. Yan ang mga Judas. Mga Judas come to church without a Bible. Judas go to cell late. Judas go to church who don't give tithes and offering. Minsan naiihi ang pag-offering. Yun ang mga Judas. Naintindihan niyo ako? Mga Judas not. Yung mga Judas not. Mga kapatid, sa loob ng simbahan, marami niyan. Pero ako, alam niyo po, nakangiti lang ako. Sabi ko, Lord, mag-uwi na po sila, Lord. Lord, maunawahan nila. Lord, ba't sila late? Lord, baka hindi pa nila alam ang gospel. Sabi niya, Lord, i-share mo ulit, ituro mo ulit, hanggang mag-influence sila sa gospel. Alam niyo, Monday, mag-iisip ka, ang laki na ng hiya, yung mukha mo ninipis. Dati makapal eh. Kahit late, nakangiti ka pa. Di ba? Yung mga late, yun, na-late ako. Yung makapal na, di ba? Yung pupunta sa church, walang Bible, hindi marunong mag-open. Wala, makapal na yan. Pero alam niyo, pag natuto ka ng gospel, ninipis yan. Sabi mo sa malam mo, ninipis ka din. Oh, bakit? May immerse siya doon sa culture. Ano? May immerse ka doon sa gospel community. Makikita mo, grabe ako lang pala makunat dito, magiging giver ka. Grabe ako lang pala tamad dito, sisipag ka. Grabe ako lang pala walang discipline dito, magiging discipline ka. Why? Kasi nga po yung gospel, namumuhay na ng reality sa buhay natin at may implication na sa mga buhay. Kaya yung mga tao po, pagpunta sa mga cell group natin, mga cell leader, makinig kayo mabuti ha. Cell leader, nandito ba kayo? Ha? Baka pagpunta ng mga tao sa cell group nyo, sabi nila, ano ba itong cell group na to? Wala silang makitang ebidensya na ang mga tao ron ay na-redeem, na-renew, at na-restore. Ha? Sino sa inyo sa cell group ninyo ngayon, napansin nyo, yung mga tao sa loob na-renew, taas yung kamay. Pastor, sa grupo namin may mga na-renew. In fact, pag sila nagkukwentuhan, huwag nyo pag-usapan yung ano. Alam nyo, masarap sa cell group. Ganito gawin nyo. Pag nagkita-kita kayo, pag-usapan nyo, paano kayo niligtas ni Lord. Alam mo, papa ako na-redeem. Ganito buhay ko noon. Ganito ako na-redeem ni Lord. Okay, sabi mo, alam mo, buhay ko, ganito buhay ko, masama. Pero ni-renew ako ng Panginoon. Or you can share, alam mo, na-restore na ni Lord yung kahirapan namin. Binless kami ni Lord financially ngayon. You see, you can tell the story about the redemption, the renewal, and the restoration that is taking place in your life. Dapat doon po sa ating mga gospel community, sa mga cell group natin, iyan ang ating mga nadidinig. Hindi yung natin nadidinig dyan yung, napipressure naman ako, nahirapan ako. Kasi po, parang ikaw lang naghihirap, si Lord walang ginawang hirap sa iyo. Ha? Sino po rito, amen, maraming ginawang hirap si Lord sa atin. Amen? Sapat na para magkaroon tayo ng utang na loob. Amen? Kaya dapat po sa mga tagadulos, wala dito magsasabing napipressure na ako. No. Alam mo bakit ka napipressure? Hindi mo po talaga naiintindihan yung ginawa sa iyo ng ating Panginoon. Minsan po, dumadalaw po ako sa probinsya. Kasama ko po yung mga disciple. Pagbaba ko po sa kotse, yung mga tao, nag-aagawan, inaagaw yung bag ko. Pastor, kami na magbubuhat ng bag mo. Pagdating namin sa kwarto, Pastor, tatapat ka sa aircon. Pastor, ito yung merienda mo. Pastor, ito yung... Sabi ng mga disciple ko, Pastor, ba't ang babait nila sa'yo? Sabi ko, hindi ko alam, tanungin nyo sila. But, Pastor, parang special na special ka. Bay, tinanong po nila minsan, bakit ganyan ang treatment nyo kay Bishop Orial? Sabi nila. Alam nyo, sabi nila, nako, una si Lord ang pinagpapasalamatan namin. Si Bishop Orial, ito ginawa nila sa namin. Tinulungan niya kami, ito, bla, 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 bla. Kaya ngayon, ito lang ang may gaganti namin sa kanila. Pakainin siya ng masarap, pakainin siya ng masarap ulit, mas masarap, pasarapan ng pasarap. Kaya lumaki ako. Abay, sa ate Jer ninyo, nagagalit sa akin, ba't daw ako lumalaki? Alam niyo po, bakit ako lumalaki? Sinama ko siya. Sama nga, para makita mo, bakit ako lumalaki? Sumama ho siya. Pagsama niya, sabi niya sa akin, 1 week lang. Ayoko na sumama, bakit? Tataba din akong katulad mo. Why? Ang mga tao, tumatanaw ng utang na loob. Sa akin nga, tumatanaw ng utang na loob. Lalo na kay Kristo. Amen po ba? May tanong kasi, sino sa inyo tumatanaw ng utang na loob kay Kristo? Kasi ni-redeem ka, ni-renew ka niya, at nire-restore ka niya. Sino dito yung may utang na loob?
Yan. Pag meron ka ng utang na loob, dama muna, masasabi mo ng ganito, I am compelled to preach. Masasabi mo niyan katulad kay Pablo, woe unto me if I would not preach the gospel. Masasabi mo na yung salitang, I am not ashamed to preach the gospel. Masasabi mo na yung, I become Jew to the Jew, I become Gentile to the Gentile, so that I could save as many. Masasabi mo na yan. Are you still here, mga kapatid? Why? Because the gospel is there to help us. Now, walang gospel disciple na hindi pwedeng hindi sumama sa community. Dapat lahat ng gospel disciple makasama sa gospel community. Kasi doon sa community, doon nyo mamamaster ang gospel. Doon nyo kayo magiging fluent. Kumbaga sa pag pumunta ka na sa Cebu, doon ka na tumira, nag-immerse ka na sa community ng mga Bisaya, doon magbibisaya ka na. Ganon din po. Pag nag-immerse ka sa community ng mga gospel disciple, sumama ka na sa kanila, nag-cell group ka na, magtataka ka, their language will become your language. Their thinking will become your thinking. Their DNA will become your DNA. Are you listening? Their lifestyle will become your lifestyle. Bakit? Na-absorb mo yung gospel community. Sino gustong madali magbago buhay? Gusto nyo madali ang bagong buhay? Sumama kayo sa cell group. Doon makikita nyo yung mga gospel disciple. Kung mga cell group member ka, please, nakatingin sa inyo mga tao, gusto nilang mag-immerse sa gospel community, please naman, huwag niyong sirain yung kanilang expectation. Ini-expect po ng mga bagong papasok sa cell, ito ay gospel community, na ang mga tao dito sa loob ng cell group ay mga taong na-redeem, na-renew, at na-restore. Hindi ko sinasabi maging perfect po kayo, but please isipin nyo, may mga bagong taong papasok sa cell. Nag-i-immersion po yan sa gospel community. Para pag na-immerse na sila sa gospel community, they could speak fluently the gospel. Intindihan nyo ko? Doon nila matututunan yung language, yung fluency ng gospel. Diyan lalo nilang mauunawaan. And then they will begin to live out the implication and the realities of the gospel when they join the gospel community. Bago ako magtuloy, sino rito yung bahagi ka na ng gospel community? Ibig sabihin, nasa cell group ka na. Taas yung kamay. Taas yung mabuti. Tingnan nyo po, ang dami pong kasama sa cell dito. Dito po kasi sa Dulos, nagpa-practice tayo ng gospel community. Ang ibig sabihin, wag ko kayong gumaya dun sa ibang mga Christian, nagpupunta lang sa church, pero wala siyang gospel community. Karamihan po yung mga Christian na pumunta sa church na hindi sumasama sa gospel community, kailanman hindi magiging fluent yun sa gospel. Makakakita siya ng mga kaibigan niya, nag-evangelize siya, hindi. Walang dating sa kanya yon. Yung mga kaibigan niya, nag-disciple siya, hindi. Walang dating. Kasi nga, wala sa kanyang effect yun eh. Kasi he is not part of the gospel community. But I tell you, the day you join the gospel community, you will begin to see the life of the gospel disciple. Then, you will admire them. You will begin to desire to be like them. You know what will happen? When you become the gospel community, mga kapatid, magiging transparent tayo, magmamahalan tayo, magbibigay tayo ng grace, magbibigay tayo ng mercy. At maniwala po kayo, marami pong mangyayari sa ating spiritual growth. Lalago ang buhay natin na mamaster. Kaya, pag pumunta ito sa opisina, pagpunta nyo po sa opisina, may magtatanong siya, Christian ka ba? Oo. Ano pinagkaiba ng Christian sa Catholics? Tatanong sa inyo yan. Pwede mong ipaliwanag. Well, sa amin, sa pag naging Christian, hindi pinag-uusapan ng religion, ipapaliwanag mo. Kasi nakita mo sa community mo eh. No? Yung isang iglesia ni Cristo lalapit sa iyo, paano ba sa inyo maligtas? Ang aming kaligtasan ay base doon sa redemption na ginawa ni Lord. So magtataka sila, kaiba doon sa paniwala. Why? Kasi wala kang alam-alam, nagpa-plant ka na ng gospel message doon sa mga tao. That you are not promoting religion, but you are promoting Jesus Christ as the true Lord, the one who saved our soul. Magtataka po kayo kahit saan kayo magpunta. Hindi ka natatakot. You are with courage. And you are so bold, like Paul, I am not ashamed to preach the gospel. I am compelled to preach the gospel.
And woe unto me, if I would not preach the gospel. Magtataka po kayo, kahit saan kayo pumunta, kayo po ay gospel disciple. May natutunan ba tayo, mga kapatid? Amen? Itong Resurrection Sunday, paalaala po sa atin, na hindi lamang po na tayo nakakilala sa Panginoon, but please, dapat sumama tayo sa gospel community. Sumama kayo sa cell. And out of that cell, ulitin ko, ang cell group po, hindi po once a week meeting yon. Hindi po sa meeting yon. Doon po, nililive out natin yung mensahe na naranasan natin. Nililive out natin yung resurrection life. Nililive out natin yung na-redemption ng Panginoon. Yung renew, nililive out natin. Para yung implication ng gospel makita ng kapwa cell members natin. By doing that, nai-immerse po yung mga tao. Nagiging gospel fluent din sila. At unti-unti, magtataka po kayo. Hindi lang ikaw ang nagdi-disciple. Yung disciple mo, marunong na rin mag-disciple. Why? Because they become fluent in the gospel. Amen? Sa hapon pong ito, magwawakas ako na nagpapasalamat sa Diyos sa araw na ito. Na tayo nagtipon muli para alalahanin ang napakadakilang bagay na ginawa niya na tayo iligtas sa ating mga kasalanan. At pinatunayan niya sa pamamagitan ng resurrection. Amen?